Establish mo naman. Yeah! Nagano'n na puputol. Hindi na sa segue. Again, humihingi po ako ng dispensa at pasensya sa ating mga subscribers at mga nanonood sa Unbearable Channel. Dahil nga po ilang araw na po kami walang signal, walang internet. Kaya nagtsatsaga kami dun sa yung mano-manong pag ng scoring. Pasensya na, ganun. Baka mamaya naghahanap ko ng mga high-tech na kagaya ng ibang ginagawa ko noong mga panahon. Pagpasensyahan nyo na, lote kami ngayon dahil walang internet. Paging, PLDT, Mama Shay, Miss Marisa, talaga inaisa ko si Hinahil, si Ate Josie, etc. etc. But anyway, madali naman sila mag-respondi, kaya lang siguro nga ang daming dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad, yan naman ang bibigyan kong justification, sunod-sunod na kalamidad natin and everything, siguro may mga linya talaga, mga posting na sira, alam mo na yung gano'n. But anyway, napaka-technical po yan. Alam ko naman na pinagpapasensyahan nyo ako. Kaya dito po sa ating episode na to, matutuwa tayo at kailangan natin palakpakan. Ay, hindi palakpakan pala. Palakpakan ang mga talagang magagandang role models ng mga showbiz personalities. Kasi talagang despite their status na, yung kung anong meron na sila ngayon ng mga posisyon sa gobyerno o sa lipunan, ano na mga edad nila, ay talagang nagawa pa nilang isingit ang kanilang mga pag-aaral para tapusin ito. O ang reason nga na nadagdag sa listahan ng mga long list ng mga celebrities na talagang tinapos nila ang kanilang high school and college o may mga degree na silang tinatawag. Meron pa tayong isa si Jong Hilario, talagang pagka-graduate niya nang may honor siya sa Makati University nga ba siya? Tapos nag-masteral degree siya na may honor din siya. Alam ko sa PWU siya nag-masters. And recently ito nga si EJ Falcon naman, di ba? Kung ang sports ay may EJ of Vienna, may EJ Falcon na Vice Governor ng Mindoro naman na nakatapos ng public administration ba sa Makati University, kung saan din nag-masteral kumuha ng masteral course niya itong si dating Senator Manny Pacquiao. Diba ang nakakatawa? Plus, sinikap talaga niya natapusin yung kanyang degree. Kasi nga naman, Vice Governor na siya. And may future plan pa siguro siya na napalakasin at doon mag-focus sa public service. Diba? Kasi naging sikat naman na siya sa showbiz. Hindi man siya yung sikat na sikat, pero nagkaroon siya ng maraming exposure mula sa pagiging grand winner ng Pinoy Big Brother. Nagtuloy-tuloy yun. And then there's Arlene Mulak, ang ate ni Ariel o ni Tugang na Aga Mulak, na nagtapos din ng kursong mass communication naman. At graduate na rin siya at 55 years old, isipin nyo yan. So hindi naging malaking sa kanya hadlang ang kanyang edad, at nagtatrabaho na rin siya sa isang government agency. And yun, nakatapos siya ngayon ng kanyang kurso. Tapos nung nabalita natin lately si chef na artista ngayon sa Lavender Fields, Victor Neri, na nag-iintay na lang siya, alam natin, October, November, nagre-review siya para naman sa bar exams kasi natapos na rin niya yung kanyang prelo. Natapos yung kanyang kurso prelo at tutuloy-tuloy niya sa pag-aabogasya at nag-iintay na nga lang siya ngayon ng kanyang exam para sa bar. Di ba ang saya-saya? Tapos ang mga nauna pang graduate ng college, alam natin si Rufa Gutierrez, sina Geneva Cruz, at marami pang ibang mga celebrities na hindi mo aakalain na sa kanilang mga edad ngayon at mga naging estado nga sa buhay ay sinikap pa rin na tapusin ang kanilang pag-aaral. Kaya nga nakakatuwa dahil ang dami-dami mga celebrities dyan na mga toxic, kung ano mga pinaggagawa, mga nagnega-nega sila, nababash and everything. And yet, hindi nila pinalalo yung mga sikat talaga na kung ano-ano mga kalokohan na pinag-i-emote sa buhay na hindi nga nagsisilbing magandang role model. Kasi as a celebrity, alam natin nga na may tungkulin sila sa public na magpakita ng magandang o mag-set ng example. At itong mga binanggit natin na mga pangalan na to, kahit pa paano, di ba, alam mong
So nakakatuwa, mai-inspire ka rin na parang, uy, kahit pala 55 na si Arlene, nag-graduate pa siya ng kanyang koleyo, nagkaroon siya ng degree. Si Vice Governor E.J. Falcon, ganun din. Si Geneva Cruz, si Rufo Gutierrez, si Victor Neri, at marami pang ibang mga artista din dyan na si Jong Hilario na hindi na natin kailangan isa-isain pa kasi sila yung mga napapanood natin ngayon at sinishare sa atin sa pamamagitan nga ng digital world, ng social media, na ito na yung kanilang mga ginawa at na-accomplish sa buhay. At in the same manner na itong mga iba pang nagparista na rin naman as reservist sa military naman, andiyan dyan sina Rocco Nasino, si Papa Dingdong Dantes, si Matteo Guiducelli, sino pa ba? Dieter Ocampo, at ngayon, si Nadia Montenegro, alam ko si Carla Estrada, ganun din. At very recent nga, pinakabata sa natatandaan namin, ay itong si Karina Bautista. Dati rin siyang PBB housemate ni Kuya, at lumalabas siya sa mga teleserye. Actually, active pa siya. Ang huli nating nakita, napanood, doon sa Can't Buy Me Love doon ko siya huling napanood. Pero nung pandemic, napapanood ko siya doon sa seryeng Viral Scandal Something. At ngayon, reservist na rin siya sa Philippine Navy naman. Diba? Ito yung mga klase ng personalidad na nahahangaan mo kasi despite their busy schedules, despite yung mga kung ano mga schedule nila sa kanilang mga larangan, naghahanap sila ng oras para tuparin pa rin yung mga ginugusto ng mga puso nila. Nakakatuwa. Ito mga service na binabanggit ko po, dito kasi sa Pilipinas, dahil napapadalas na yung mga baha, bagyo, etc. Ito yung mga reserve officers ng Navy, ng Army, ng kung ano pa mga departamento ng military. Sila yung unang kumbaga frontliner na tumutulong, sumasaklolo sa mga nabibiktima ng mga baha, kalamidad, etc. Kaya nga tilawag silang reservists. At isa na nga dito itong si Karina Bautista, latest addition dun sa mga binanggit ko ng mga pangalan. Diba nakakatawa, may nag-graduate ng koleyo, may ng reservist. Ito yung mga klase ng mga celebrities o kumbaga mga personalidad na nag-iinganyo sa atin na suportahan sila sa mga ginagawa nila, sa mga asignatura nila, mga projects, endorsements, etc. Na ang sarap din namang subaybayan, ang sarap din namang suportahan dahil nagpapakita sila ng magandang halimbawa, lalo pat edukasyon ang ginagamit nila via their showbiz commitments and activities. Edukasyon ang parang ginagamit nilang instrumento para sabing, ito mga bata, nakikita mo naman kami, napapanood nyo man kaming bida o kontrabida or salbay sa mga ginagawa namin mga proyekto. Pero sa totoong buhay, ito yung gusto din namin ibahagi sa inyo. Ang saya lang, ang sarap sa feeling, sobrang nakaka-positive. Kumpara mo dun sa mga ibang nagme-medalya sa Olympics, nagaganyan-ganyan kung kani-kanina involved, tapos may mga public officials, di ba, na may joint account. Yung mga opisyal na nagpapa-selfie doon sa mga puganting nahuhuli, etc. Ay nako, hindi sila mga good example. Ang kaya dapat tayo mga tao, hindi man tayo sinasabing maging mag-judgmental, hindi man tayo dapat maging mapanghusga or pero dapat maging mapanuri, analytical tayo. Tingnan din natin yung mga hinahangaan natin mga tao, lalong-lalo yung mga binoboto natin sa mga posisyon na dapat ay tumutulong sa ating lahat. Ang ganda ng Unbearable Channel. Ako po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe, sa patuloy pa rin pong nagtitiwala dito sa inyong maliit na channel na kahit may mga technical kaming paghihirap na ganito, ay pinagtsatsagaan nyo kaming lahat. Yes! Pindot lang ako ng pindot dito. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat!